Tulad na lang po yung mga kalsada sa aming bukirin, hindi po madaan ng kalabaw man nababalaho pa. Samantalang ginugugol pala natin bilyon-bilyon sa mga infrastruktura na wawala naman. Kami po talagang gusto nang tumigil sa aming pagsasaka. Subalit ito na po yung buhay namin. Pag tumigil po kami, paano po? Wala naman kaming pupuntahang iba, kundi itong magbungkal lang ng lupa. Wala po talaga kaming kaalam, kundi itong pagtatanim ng palay o paggawa ng ating mga pagkain. Sana po sa ganitong pagkakataon, tulad po yung RA 11203 po na yan po ang sadyang nagpahirap sa amin. Mulat sa pool po yan, talagang dinamdam po namin yan. Halos marami na pong mga kasamahan naming mga anak hindi na po nakapag-aral. Siya na po ang tumutulong sa magulang upang magsaka. Subalit, andun pa rin ang paghihirap. Kaya umaalis din po yung bata na amin pong sanang katuwang sa pagsasaka. Wala na rin po, umaalis na rin. Dahil nga sa sobrang hirap namin. Sobrang hirap ng mga magulang. Kaya sana po, yung tulad nabanggit po kanina ni Speaker, na magbibigay na naman po ng ayuda na halagang 7,000. Nangyayari po para kaming pulubi. Yung ayuda hindi naman po talagang sapat para kami umahon. Ang mahalaga po sa amin talaga yung presyo lang ng palay, yung amin pong produkto. Mabigyan lang po sana ng halaga. Yung hirap namin, isipin lang po natin yung 8 hanggang 10 piso kada kilo. Namumuhunan na po kami ng 14 hanggang 15 pesos kada kilo. Sa sobrang mahal po ng fertilizer, sa sobrang mahal po ng mga inputs, ng mga pestisidyo, hindi po talaga masusulit. Nangungutang po kami. Ang tubo po kada buwan, 3% kada buwan. Hindi naman po namin pwedeng asahan ng asahan itong mga lending conduits na itong mga pamahalaan. Napakahirap pong umutang dito. Ang dami pong hinahanap na kung ano-anong dokumento na para po kami makautang.